Magandang gabi ng Martes mga kaibigan, latest weather update po tayo. Pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe po muna and pahit po ng notification bell para ma-notify po kayo sa lagay po ng ating panahon. Mga kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan eto nga pong si Karina na dumadaan pa rin po, no, or kumikilos po pa northwestward po mga kaibigan. So kung makikita nyo po sa ating pinaka live radar, mas lumakas na po ito, naka orange warning na po ito at masasabi po natin na ito'y papunta na, no, or nasa super typhoon category na po mga kaibigan. Kaninang hapon po ng alas 4, etong mata po o sentro po ng bagyong Karina ay namataan po na may layo pong 325 kilometers east of northeast of Basco, Batanes po mga kaibigan. Ang hangin niya po ngayon ay pumalo na nga po sa 165 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso naman pong pumapalo na ngayon sa 185 kilometers, no, per hour. Pa northwestward po ang kilos sa bilis po na 20 kilometers per hour. So mga kaibigan, no, ngayon pa lamang po ay binabaalaan na or pinapaalalahanan na, no, yung mga lugar po na apektado dahil ito pong si Bagyong Karina ay nasa loob pa rin po ng PAR. Inaasahan po next week ito ilalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero bago po ito lumabas ng ating bansa, ito po magdudulot, magbibigay ng pinsala at pag malakas po, malawak ang pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. So mga kaibigan, nakataas din po ang tropical cyclone wind signal number 2 po sa ilang bahagi po ng ating bansa, no, especially po dito po sa may bandang Luzon, sa may Batanes area po mga kaibigan. Ito po yung mga lugar na apektado, no, signal number 1 at signal number 2. Sa area po ng Cagayan, kasama na po ang Babuyan Island, eastern portion po ng Isabela, no, apektado po yan ng pag-uulan, no, storm signal number 1 at storm signal number 2. Ang northern portion naman po ng Apayao, apektado rin po mga kaibigan, so pinag-iingat din po yung mga lugar na yan, lalong-lalo na po yung mababang lugar sa banta po ng pagbaba at landslide po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman po ng northern portion po ng Ilocos Norte, no, yung mga lugar po na yan, apektado naman po ng signal number 2. Pinag-iingat din po tayo, inaasahan din po, no, bukas po ay posibleng magkaroon po ng patuloy pa rin na pag-uulan. Etong mga lugar po na aking babanggitin, yung posibleng pag-uulan po na mararanasan sa area po ng Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion po ng mainland Cagayan, kasama na po ang Ilocos Sur, 100 to 200 mm po na pag-uulan ang posible pong maranasan dyan. So posibleng malakas po yan or posibleng mahina pero po tuloy-tuloy po. So mas maganda kung kayo po ilalabas ng inyong mga kabahayan, magdala po kayo ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa biglaang pag-ulan. Samantalang dito naman po sa Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao at eastern portion po ng Isabela, kasama na po ilang bahagi ng Cagayan, 50 to 100 millimeters po na pag-uulan ang posible pong maranasan dyan. So maging handa po tayo mga kaibigan, no? Kung kayo po may mga lakad o hindi naman importanteng lakad, mas maganda na manatili na lang po kayo sa inyong mga kabahayan. So mga kaibigan, dito naman po sa Batanes, no, nabanggit ko na 100 to 200 mm na pag-uulan. Medyo malakas po yan, medyo patuloy din po yan hanggang hapon po mga kaibigan. Ito naman pong area ng Babuyan Island, 50 to 100 mm na pag-uulan, kaya maging handa rin po tayo. Inaasahan din po mga kaibigan na ito nga pong si Bagyong Karina, no, ay maging category bilang isang super typhoon dahil nasa orange warning na po siya at inaasahan po mamayang madaling araw posible pong humina ito or posible din pong lumakas. So babantayan po natin yan mga kaibigan. At kung makikita nyo rin po sa ating pinaka live radar, pinapalakas po ito nga pong si Typhoon Karina, etong habagat na nagbibigay ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Bukod pa po dyan, hinahatak niya rin po etong cloud cluster, no, etong namumuo po yan, nakita nyo po sa may bandang Silangang Mindanao, no, cloud cluster po yan na posible pong maging active low pressure area, no, kung ito'y hahatakin po papalapit sa Philippine Area of Responsibility natin. Tulad po ng sinabi ng Pag-asa mga kaibigan, ay 2 hanggang 3 bagyo, no, ang pumasok ngayong buwan ng Hulyo. At lalapit na Agosto mga kaibigan, inaasahan din po dahil nga po rainy season tayo, aasahan po ang 2 hanggang 3 bagyo sa buwan ng Agosto. So mas maganda po, nakahanda na po tayo ngayon. Pasukan na rin po mga kaibigan, mas maganda yung mga
anak po natin, yung mga papasok po sa trabaho, lagi po kayo magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa biglaan pag-uulan. So patuloy ko po kayong i-update, and please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe